Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mapapatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid? Ang mga nais ninyong ipabatid sa amin. Mga dapat din na matutunan sa buhay pag-ibig. About them, about their person, anything. Spirit guys, send me messages. Sun, Temperance, Five of Swords, Star, Tower, Eight of Pentacles, the World, Ace of Swords, Three of Pentacles, Five of Swords, Tower. May mga kaganapan na naman sa inyong relasyon, sa inyong connection, na sabihin natin, malaking kaguluhan, nawasak na pagsasama. Kaya ang ginawa mo na lang dito, nag-focus ka na lang sa trabaho mo para at least doon ka nakatuon, hindi mo masyado naiisip yung toxic na person mo, na talagang totally wasak na yung pagsasama ninyo. At least nang nakafocus ka, doon mo tinuon, iba yung oras mo, yung panahon mo doon sa trabaho mo. Mas gumanda, mas gumaan yung kalooban mo, mas nagkaroon ka ng clarity. Mas naging clear yung mind mo about your past relationship na tama nga naman. Hindi mo kailangan ipagpatuloy yung ganong klaseng relasyon. Kung puro pananakit na lang, puro sama na lang ng kalooban. Kaya tama na, stop na. This kind of person is very, toxic. Yan. Then when you have that clarity, new ideas are coming up to your mind, ibig sabihin parang mas magaan na sa'yo, mas unti-unti mo nang nakakalimutan tong taong to, mas nakaka-recover ka na, mas nag-heal ka na. Kasi nandun na yung acceptance na maaring hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kasi wala Kung talagang okay tong taong to, hindi sana mawawasak ng ganito yung pagsasama ninyo. Kung okay talaga kayo sa isa't isa, hindi sana ganito ang naging takbo ng yung pagsasama ninyo. Yung very positive mindset mo, very optimistic ka about life, and you are patient. Hindi ka nagmamadali. Tuloy ka lang sa buhay mo. Kung meron man taong darating sa'yo, hindi ka nag-aalala. Kung wala man parang panibagong person na sa buhay mo, basta you just be patient. You are letting go to God, to the universe, kung ano man yung magiging future mo. And very hopeful ka. At alam mo na darating din yung tamang tao sa buhay mo. At maaaring meron ngang fulfillment doon.
sa katuparan sa hangad ng puso mo. Someone from a long distance, doon mo makakamtan yon. At someone na talagang okay na okay siyang kasama, yung lahat ng bagay maaari ninyong pagkasunduan because you will work things out together. Kung merong mga konting gusot, may konting tampuhan, inaayos nyo agad. Parang nandiyan kayo at nagtutulungan kayo yung suporta sa isa't isa. Kaya magiging maganda yung next na relationship mo. Kaya sa iba na sabihin nila ayaw na nila magmahal ulit, ganyan ganito, wala na silang parang hope pa sa love kasi sa mga naranasan nila sa mga nakaraan nilang relasyon. Wag ganun kasi kapag hindi ka naniniwala that there is true love, there is a faithful one, yun talaga yung masasagap mong energy kasi you don't believe. Pero if you believe that there is someone na talagang pwede mo mapagkatiwalaan muli, there is someone na ipoprovide, ibibigay sa'yo ng universe, ni God, believe. Kailangan din sa manifestations kasi be specific. Diba? Kaya dapat di-describe mo kung ano yung klase ng person na gusto mong makasama. Huwag yung masyadong general. Diba? So, ganun sa pag-manifestations or sa prayers mo. At saka maniwala ka that you deserve that. Kailangan ayusin mo rin yung energy mo. Ibig sabihin, remove all the negativities. Just believe in positive, good things. Believe that you deserve to be loved. You are loving. You are loved. So that you will attract that kind of person na katulad mo. When I make joy a priority, brilliant ideas will come naturally, support will surround me, and movements will form. Yeah, just be joyful. Be joyful, be grateful sa lahat ng mga blessings mo. Magpasalamat ka rin na nabigyan ka ng lesson sa nakaraan mong relationship. Magpasalamat ka rin dahil kung hindi mo naranasan yon, hindi ka mas magiging matatag sa buhay. Magpasalamat ka rin dahil kung hindi mo nakilala yung taong toxic na diba, merong blessings in disguise kasi yan eh. Kaya minsan, just forgive that person, move forward with your life. Yung forgiveness na yan, it will bring you blessings. Kasi kung hindi ka magpapatawad, diba, pahirapan mo lang yung sarili mo, yung peace of mind mo, at the same time, yung dyan sa heart mo, kung meron ka pang mga tinatagong mga hatred dyan, ikaw lang din ang magkakasakit, diba? But when you forgive and let go to God, bahala na si God. Bibigyan naman niya ng lessons yun kung sobrang sama ng ginawa niya sa iyo eh. Pero para sa iyo, blessings when you forgive. Yan o, someone. Self-indulgence. Focus on self-worth, time to heal. Shadow work, self-appreciation. Yan, mag-focus ka sa sarili mo. It's time for you to heal. Self-appreciation. Diba sabi nga, when you focus to yourself, self-love and care, pinapataas mo yung vibrations mo. When you are in love with yourself, hindi mo pinapabayaan ang sarili mo, pinapataas mo yung vibrations mo. At kapag mataas ang vibrations mo, you will become more attractive sa mga blessings. At isa na dyan at blessings of love. Someone will come to you na sobrang mapagmahal at maaring totally kabaliktaran ng nakaraang person mo. Kaya just believe. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.